Balita, sa pagbubukas ng klase sa Lunes, sari-saring problema ang inaasahang sasalubong sa mga estudyante. Sa Maynila man o sa mga lalawigan, may kakulangan pa rin kasi sa mga classroom at upuan. Nakatutok si Sherry Antores. Tagpi-tagping yero at anahaw na bubong. Ito ang nadatnan naming kalagayan na magiging classroom ng mga estudyante ng Hinipaan Elementary School sa Camarines Norte. Dito ro muna magsisiksikan ang 40 hanggang 50 mag-aaral, umulan at umaraw. Problema rin daw ang kakulangan ng classrooms, upuan at libro sa isla ng Boracay sa Malay Aklan. Kaya ang Balabag Elementary School nagtayo ng maliliit na kubo para maging classroom. Sa Jejesangan Integrated School sa Mangaldan, Pangasinan, kulang daw ang mga upuan sa 3 silid-aralan para sa grade 7. Inaayos pa ang iisang silid-aralan para sa grade 8 na wala pa ring upuan, kaya mesa ng school canteen muna ang gagamitin. Sa Pasig Elementary School, inabutan naming inihahanda na rin ang mga classroom para sa mahigit 4,000 estudyanteng papasok dito simula Lunes. Ayon sa property custodian ng paaralan, may sapat daw silang libro pero kulang daw sila sa armchair. Kaya ngayon, monoblock chairs daw muna ang ipapagamit nila. Sa chairs naman po, sa armchair, sabi na rin namin na 100%. According to the supplier, 90 pieces of armchair to be followed. So yun po yung inaantay namin. Handang-handa. Kasi last week nagbrigada eskwela. Kaya may mga tumulong sa school pa. Sa EM Signal Village Elementary School sa Taguig na may mahigit 9,600 na mag-aaral, libro, classrooms at upuan din ang problema. Ito yung typical na espasyo ng kwarto sa mga public school na kagaya nito. Pero dahil nga sa kulang sa classroom, kagaya na sinabi ng Department of Education, ang kwarto na kagaya nito hahatiin sa dalawa para magkasya sa 2 sections, pati na rin yung mga estudyante na bibilang sa nasa 90 katao. At dahil nga kulang din daw sa armchair dito, pansamantala nagagamit sila ng mga monoblock chairs na kagaya nito. Pero yung iba na wala na talagang makukuhanan dahil nga nagkakahati-hati na dito, ang mangyayari, manghihiram sila ng rubber mat at pauupuin sa sahig ang mga estudyante. May mga books kami, marami din, kaso iba-iba naman yung title. Reference lang siguro. Itong bagong building na ito, dinagyan nila ng divider. Parang yung isang kwarto maging 2. Maliit lang ho. Hindi nga magkakasya yung 50 pupils doon eh. Wala na pong available na chairs. Kaya ang sabi sa amin ng principal, maghanap na lang kami ng monoblock kung may available. Kaso inisip ko naman kung monoblock, di nakaupo din sa sahig ang mga bata pag magsusulat. Tiniyak ni Principal Remedios Antonio na parating na mula bukas hanggang Linggo ang mga silya na kailangan nila. Ang ibang school supply na kailangan, parating na rin daw. Sa first quarter din daw ng school year, inaasahang darating naman ang mga libro para sa mga estudyante. Sherry Torres, nakatutok, 24 oras.